Dito na tayo ba sa sabwatan Nako. at pag mamanipula ng mga importer at trader ng imported na bigas. Bumaba pala yung landed cost, 33 something lang. Bakit wala tayong mabili ng mga 40 man lang? Puro 50 50. mahigit Ang pinakamura, 50. Pinakapangit pa. Durog-durog pa yun. Nako, nasa linya si House Deputy Majority Leader at Iloilo First District Congresswoman Janet Garin. Maayong aga, Kong Janet. Mayong aga, Sec Erwin. Mayong aga sa mga lahat ng iyong tagapakinig at tagapanood. Opo, ma'am, kasama rin natin si Aljo Bindiho. Morning, Tanong po Good natin, morning, Aljo. tuloy-tuloy ba? I believe, as we speak, ongoing pa rin po ang hearing ng Quintacom. Ito pong 5 committees na nag-iimbestiga at naghanap ng paraan paano mapababa ang presyo ng mga pagkain, partikular na ng bigas. Tama po ba, Kong Janet? Tama po, sir. Okay. Ano nga po ang objective? Mukhang nakita natin mukhang may problema talaga. Malaki po talaga ang pinaton dahil landed cost, 33 plus naman sabi na kahapon. Tapos wala tayong makitang nasa 40, puro 50. Ang pinakamura, 52 ngayon. Ano ho ang direksyon ngayon ng Quintacom, Kong Garin? Well, Sec, yung isang nakikita, tila from the importer or yung wholesaler, ilang patong pa, no? Kasi hindi lang isa, kundi maraming mga middlemen, no? Or ang tinatawag nilang traders, pero actually middleman, na yun yung nag-create ng cartel. Or kinokontrol nila yung presyo. Sila yung nakaharang papunta sa retailer. Ito na mga wholesalers, parang wala lang silang pakialam. Basta pinas-on namin yan, bahala na si Batman. Ang nagiging problema nito, ang epekto sa taong bayan. At kaya nga, ang kagandahan nito, yung Quintacom, ginigising yung mga ahensyang tila natutulog. Kagaya nitong Philippine Competition Commission. Sila dapat nagmo-monitor. 2018 pa raw, 2016, iniimbestiga na nila yung bigas. Pero hanggang ngayon, wala pang katapusan ng investigasyon na yun. Ang isa pa, Congresswoman Garin, mamang hindi ko talaga maintindihan. Kasi may parang signal. May sinabi si Secretary Laurel last month na by January bababa ng presyo ng bigas. When in fact, bababa na pala ang bigas ngayon pa lamang. Bakit niya sinabi? Kaya siguro taking advantage ito mga importer, ito mga trader, wholesaler, na ayaw nilang babaan kasi sabi ng Secretary ng Agriculture natin, January pa bababa. Kung ito po ba ay masisilip din dyan sa investigasyon kung bakit sinabi ni Secretary Laurel yun? Kung Janet. Masisilip yun. Kasi natanong natin yun ng budget hearing. Andun yung kanilang project, dun sa Kadiwa. Parang ang ginagawa na lang nila, itong mga problematic na mga tradesman, yung traders in between, yung middleman, na walang mga mukha at hindi nakikita kasi wala sila sa papel, yun ang iba-bypass. Subalit, ang problema niya, hanggang saan lang ang aabuti ng Kadiwa. Kaya nga maganda yung naging hinaing no, nung ACT-CIS party list, nung nasabi nila marami namang ahensya ng gobyerno, may mga LGUs, yun na muna ang gawing partner para magbenta ng murang bigas galing sa wholesaler, mawawala yung mga middleman. So yan po, Sec Erwin, ang isang kagandahan, no? Sa ginagawa ng Kongreso, ginagawa ng liderato, and of course, yung ginagawa nyo rin. Ito, in aid of legislation ito, Congresswoman Kong Erwin, at para makabalangkas tayo ng mga batas, maayos natin ang mga batas natin, ang nais lang ng taong bayan dito, dapat kasuhan din. Itong mga importer nito, kung nang-abuso, at mapakulong, iba yung sinasabi mo dati, Kong Erwin. Opo, Kong? Tama yun. Kaya lang, dapat natin matumbok. Kasi minsan, iba yung pangalan parang yung importer, si Juan, pero Juan, talagang totoong importer, dito dun sa warehouse ng totoong wholesaler. So, nakatago yung mukha, parang kumbaga, inilagay. Napuputol. Baka mobile. Si Kong. Kong? Yeah. Yeah. Yes, Pakiulit siya. Ma'am, pakiulit po. Naputol ho kayo, Kong Garin. Yes. Ayan, malinaw na po. Yung sinasabi nyo nga is tama, no? Pero andudong kasi na tila dito sa mga pangalan ng importer na nagsasabing wholesaler din, ay maraming nakatagong mukha at katauhan. Kasi kung titingnan mo, magi-import sila galing sa source, ang pagdating, sila ang consignee sa pangalan. Pero hindi sila ang totoong tumatanggap nung kasi order na direkta sa kanila yun Kaya nga, yung mga gumagawa
ng kartel na ito ay tumatago sa pangalan ng iba. Kaya dapat yun ang tumbukin. At tama po si Sec Erwin na hindi pa pwedeng mag-iimbestiga tapos wala na lang. Tama. Heads will roll, no? Tama. Including the government agencies na may sabwatan. Malamang. Congressman Janet, ma'am, I was talking to the speaker late yesterday at may nagtanong kasi sa akin on my way up to his office. May nasalubong tayo na mga nanood sa gallery. Ang tinatanong ho nila kung ay may mangyayari ba, may inaasahan ba tayong pagbaba ng presyo ng bigas? Ang sagot ko na lamang, nasa Pangulo yun. Kung gustong brasuhin ng Pangulo, gamitin niya kanyang powers, executive powers, at maglagay ng SRP. Kayo po ba, ma'am, ay sang-ayon kung maglagay na ulit tayo ng SRP ang Pangulo para maging affordable itong bigas ngayong Christmas? Kasi alam naman natin na grabe ang patong dahil kung titignan mo yung landed cost, dapat yung importer, diretso niya na lang sa retailer para mabawasan yung mga wholesaler na yan, Congresswoman Janet Garin. Definitely, Middleman, Sec. Kaya nga, Sec Erwin, yan nga ang tinutumbok din ng DA Yung medyo idirekta, bawasan. Okay lang sana kung may isang middleman. Pero lumalabas, nasa 4 4 hanggang 5 patong. At yung retailers, wala sa control ng DA, nasa control ng DTI. Kaya yan yung mga bagay na tinitingnan. But at the same time, bumabalik nga doon sa iba-bypass yon by government intervening. Ayun. So, mabawasan lang natin yung mga middleman. Tama. So, may aasahan tayo kung na pagbaba ng presyo ng bigas kasi si Speaker Romualdez kahapon na kausap ko, talagang willing ho siya at mag-uusap daw sila ng Pangulo para magawa ng paraan itong problema na ito finally, once and for all, na mapababa ang presyo ng bigas natin to less than 50, siguro pinakamahal na around 45, at pinakamura around 40 or 39, Kong Janet. Well, definitely Sec Erwin, no? Kasi ang isa naman talagang meron ang gobyernong ito ngayon ay ang political will. No? Kaya nga, bawat bahay dapat may pagkain. Ayun. At of course, lahat naman ito, Sec Erwin, ikaw rin ay parte. Kasi hindi lang na alam mo yung nangyayari, alam mo rin yung ramdam mo, ang pulso ng masa. Alam mo yung pulso sa baba. Alright. Okay. Congresswoman Janet Garin ng 1st District ng Leyte. Oy, mga taga Leyte ha, alam na this. Iloilo. For Iloilo, 1st District Representative Janet Garin. Wag nang maghanap ng iba. Baka pag ang ibang mailagay dyan, magkaletse-letse na ang problema natin dyan. Anyway, maraming salamat, Kong Janet. Good morning po. Maraming salamat, Sir Erwin. Maraming salamat, Aljo. Mabuhay po kayo and God bless. God bless po. Okay, ito na si ASEC Joycel Panlilio ng Agriculture Department. Magandang umaga, ASEC. This is Aljo Bendijo. Kasama din natin si Kong Erwin Tulfo sa programang Punto Sintado Reload. ASEC? Hello? Magandang umaga po, Kong Erwin and Sir Aljo at sa lahat po ng nanonood. Ay, nakikinig po pala. Ayan, So, base po doon sa Quinta Com hearing, napatunayan talaga na may price manipulation. Hindi po dikta ng world market. So, talagang kung babrasuhin, kayang ibenta ang bigas na less than 50 pesos. 45 pa nga. 40 kakayanin, ASEC. Actually, ngayon po, meron pong program na Rice for All po Rice ang for All. Department of Agriculture. Available po ito sa mga piling pamilihang bayan po dito sa NCR. Nagsimula na po ito last week pa po. Pero hindi naman lahat pa lahat ASEC nakikinabang Ang hinahanap ng tao na kahit saan siyang palengke pumunta, kagaya ng mga 1980s, 1990s na may nakalagay NFA rice. Kung piling lugar lang, ma'am, hindi lahat makakabili ng bigas, ASEC. Pasimula pa lang naman po itong pag-roll out namin ng Rice for All at alat po namin ito unti-unti po sa buong Pilipinas. By January po ay magiging available na din po ito sa mga probinsya. marami bang supply yan, ASEC? Sapat po sa ngayon ang aming supply. Hanggang kailan ho yan? And
Kong Erwin, by January din po, maglalabas din po ang DA ng 38 pesos at saka 36 pesos per kilo po na bigas. Ito po yung aming sulit rice at saka Nutri-Rice po ito. Ang tanong kasi ng mga kabayan natin, ma'am, baka naman limited lang yung panahon na yan, Oo. yung 38 na yan, 39, masama dyan, mapulaan pa tayo, sabihin mga ningas kugon, pakitang tao. Dapat if we sell 38, 39, ituloy-tuloy na natin, sustain. thy kingdom come, habang hindi tumataas ang presyo sa world market, habang mababang ating taripa, dapat meron tayong 38, 39 sa lahat ng palengke, kahit saan ako pumunta, merong 38, 39. Kaya bang isustain yan, Asek Panlilio, hanggang next year, year after, and beyond 2028, Asek? Kaya po yan, Kong. At sa katunayan po, ipapalawakin din po kasi ng Department of Agriculture, yung kadiwa ng Pangulo, ang layunin po ni Secretary hanggang 28, bawat munisipyo po sa buong Pilipinas ay magkaroon po ng kadiwa ng Pangulo para po maging available po yung low price na mga hin. Ang suggestion ko nga, ma'am, ewan ko kung open dito si Secretary Laurel, hindi lang kami nag-uusap, hindi napapakita sa akin. Ang suggestion ko sana, kung pwede bang, kasi maraming gustong magtinda ng mga produkto na sinasabi nyo, siguro, lalo na yung mga bigas na yan, kung mag-apply sila ng permit as kadiwa ng Pangulo outlet, di ba? At pag meron silang ganun, pwede sila magbenta ng mga 38, kung ano-ano mga gulay na mura, basta meron sila license sila, parang dati, yung NFA, Yes, nasa palengke yun, ha? NFA license retailer. Ganon din. Pwede ba yan? Kadiwa ng Pangulo license retailer. Pwede siguro, ma'am. Baka pwedeng pag-aralan ng DA. Pwede po yan, pinag-aralan na po namin yan at gawin yan, meron po tayong mga partners na mag-apply lang po sila para po maging kadiwa ng Pangulo po. May mga partners po kami ngayon ng mga FTAs na nag-ooperate po ng kadiwa ng Pangulo. Mas maganda, ma'am, kung sa mga palengke kasi dati meron sa mga Sa palengke, palengke. oo. Kahit saan nakalagay, NFA rice retailer. Ganon din, baka po pwede. Kadiwa outlet, pangkadiwa ng Pangulo outlet store. Sa loob ng palengke. Sa loob ng Yan. palengke. O yan, tapos yung mga bigas na kalagay. Kadiwa rice. Wala nang NFA rice. Kadiwa rice na ang tawag. 38 to 39. Pwede ba yon? Pinag-aaralan naman po namin. Pag-aaralan. Wag mo nang pag-aralan, Ma'am Joyce. Hayaan mo nang sumimangot yung mga negosyante sa loob ng mga palengke. Wag mo nang pag-aralan. Gawin mo na lang, ma'am. Yan ang inaantay ng taong bayan. Pamasko na lang daw. Pamasko. Kung yung 38 po, 36, 38 at 40, Aha. lahat po yan magiging available na po by January 2025. Okay. Pero sa ngayon po, available po ang P29 at saka Alright. po yung 40 pesos. Okay, alright. Right, sige. Sige po. Maraming... bakit January pa nga pala? Bakit hindi pa ba na-harvest? Ma'am? Sorry po? Bakit January pa? Hindi pa ba na-harvest yan? O papatuyuin pa lang? O pipitasin pa lang yung mga bigas na yan? Nagkakaroon pa po, meron po kasing ongoing na pag-aaral ngayon. Nag-aaral na naman. Nutri-Rice. Pag-aaralan. Hindi po, para po kasi yung Ako, nutritional nag-aaral ako ng content 10 taon din. At masiguro po namin yung nutritional content ng aming Nutri-Rice bago po namin ibenta Okay. po sa public sa January. Alright. Sige Hindi po. May Ngayon po, pag-aaral meron ito. po tayong Alright. existing Sige na po. 29 at 40 pesos. Okay. Sige po. Okay. Salamat po, Sec Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Pulido kasi mahaba yung pag-aaral eh. Mahaba. Dapat pag lumabas na yan, kompleto na yan, ha? Doctor Yan yung of ano bigas na tatangkad ka, papayat ka, Aha. pinag-aralan eh. Oh, eh. Kung may sakit ka, gagaling ka, Yan. Nutri-Rice nga. Oo. Di ba? Ano eh, rice for all eh. Rice for all. Oo. Oh. Aba, maganda yan. Pero dapat, bakit kailangan January pa, Secretary Laurel? Ini-injection pa yata bawat butil. Hindi, Nilalagyan ng- chine-check. Kung may ano ba, may fiber. Titingnan mo. Bawat isa. Fiber, bato, wala. Bawat Bawat isa. isa-isa. Oo. Oh. Kaya pala may iba dyan, meron yata isang department, baka gusto mo mag-apply. Ito, pwede. Walang bibilang ka na 10 butil, lagyan mo sa check mo. microscope kung may ukan, tapos isubi mo. Aha. Ang malaki ang per hour niyan. Nasa 250 per hour. Hindi. 10 oras ka mag- Yun lang, pagkatapos lengdo ka na, nakaganon ka na. Siyempre.
Tutok ka dyan sa bigas. Nasa linya po si Caro Sendoso ng Sinag, Samahang Industriya ng Agrikultura. Magandang umaga, Kasendong. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendijo. Good morning po. Morning po. Magandang umaga, Kong Erwin, Manong Aljo. Morning po. Umaga. Morning. Ay, ano ho reaksyon ninyo at meron na palang sinasabi ang DA na 29, 30 pesos. 36. Pero pinapag-aralan pala nila kasi sa January Ang pa. haba ng Hindi ko pagkano. maintindihan bakit na sa January pa. Kailangan na ng taong bayan ang murang bigas. Kasendong. Manong Erwin, bali remember kung nung June, sinasabi ni Secretary Balisacan yan sa Kongreso, sa Presidente, na pag binaba yung taripa, may 29 pesos tayong bigas, di ba? Ala nga eh. And kung makikita natin, up to now, wala yung 29 pesos na bigas na sinasabi. Binaba na yung taripa na from 35%, bumaba ng 15%, wala pa rin yung murang bigas na sinasabi nila. No? Kaya binola tayo talaga ni Secretary Balisacan in which at that time sinabi na natin hindi mangyayari yun kasi wala naman silang control dun sa retail price, di ba? So pag ganun ang kawawa diyan is yung magsasaka dahil ang nawala ng taripa from July to December is 15 bilyones ang nawala, no? Pero itong 15 bilyones, hindi naman pumunta doon sa consumer. And dapat yung tariff collected kasi na 15 billion, mabibigay sa atin mga magsasaka. Dahil yun kung sinubsidize yan na Kong Erwin, equivalent to 4 pesos reduction sa bigas yun. Mas effective yun, no? Kung binigay sa magsasaka yun, kaysa pinaboran yung importation na hindi nakatulong sa ating mga consumer. Alam mo sir, ang problema kasi, I don't know kung sino na paniniwalaan natin because according to the Department of Agriculture, yung local manufacturing or production natin will not be sufficient to feed 100 plus million Filipinos every day. Kaya we need to import, sabi po yan ng DA. Ako naman, kung if this is true or not, kung sabihin natin, let's give them a benefit of the doubt, dahil medyo may kamahalan din po ang, wag ho kayo magagalit sa akin, sir. Alam kong local production kayo. Nandoon na ho tayo, gusto natin tulungan magsasaka. Pero medyo mataas po dahil nga sa fertilizer, etc., etc. Pero ang suggestion ko, I don't know kung amenable po kayo dito, lalo na yung mga farmers po natin, pag-anihan, then let's stop importing. Pag-anihan para to give way ng ilang buwan, to give way sa mga farmers, maibenta na sa mga palengke, sa mga traders, ang mga bigas. Kasi marami tayong bigas at napapansin naman ho natin, bumababa ang presyo ng bigas pag-anihan. Pero pag walang anihan, tagtanim, then we let importation. Pero dapat bilang lang at kontrolado ng BPI. Unfortunately, napasukan na rin ng corruption huyang pagbibigay ng issue ng kwan. You and me know na may corruption dyan. So, yan ho nagiging problema, Kasendong. Kong Erwin, maganda sana yun, no? Kung ganun itupad ng BPI. Pero only yung import din, no? So hindi natin Exactly. maayos yun. Ang isang malaking problema dyan is itong nangyari na tariff reduction, napababa pa yung presyo ng mga farm gate price. Ang kumita dyan, Kasendong, ay yung mga importer, mga wholesaler dahil ang suggestion ko nga rin, mamaya isa-suggest ko dyan sa Quintacom na yan, yung mga class 1, well-milled by Aljo. Yun. Ito yung mga binibenta, Kasendong, sa mga fast food chain. Ito yung mga Only Rice, yung mga nagbebenta ng mga hamburger, mga manok. Yan ang binibili nila, yung mga well-milled. Yan ang dapat, wag babaan ng taripa. Pero pag ikaw importer, mag-import ka, for example, si Punto Asintado Trading mag-i-import ng 100,000 metric tons ng bigas.
pero broken 25%, dapat yun ang babaan ng taripa. Kasi ginagamit nila ito sa kahapon sa hearing Kasendong. I don't know kung naabutan mo. Aminado ang BPI na marami daw kasi ang nag-i-import ng mga well-milled. Kasama dun sa 15% na reduction ng tariff. Kaya nga suggestion ko mamaya, ibalik na lang. Pag well-milled ang in-import, walang tariff reduction. Ang may tariff reduction lang, yung mga 25% or 5% broken, yun na may mga tariff reduction. What do you think, Kasendong? Yeah, pwede siguro yun na kung... Pero kailangan pag-aralan muna. Pag-aralan din. Yung 25% tariff, yung 25% broken, yun Opo. ang bigyan na lang ng incentive na Right. reduction. Right. And yung 5% na pinapasok, ibalik na sa 35%. Tama, di ba? Kasi Para hindi nakatulong talaga yung Correct. pagbaba ng Exactly. taripa eh. And siguro para at least matulungan ang consumer, Tama. magbigay ng price dun sa Alright. retail Okay. kung magkano ang benta, no? Sige So po. para yung markup Opo. yun lang kasi ang nangyayari ngayon umabot ng 10 pesos yung markup ng retailer. Tes, pinag-aaralan po yan at sana'y kung kinakailangan ma-amend yung batas at i-amend na lang. Maraming salamat sa inyong panahon po, Chairman Maraming Engineer salamat Rosendo po. ng SINAG.